Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pinagmasdan ni Adriel ang kanyang asawa na kasalukuyan nakikipag-usap sa ilang kababaihan sa pagtitipon. Kung nakaramdaman ito ng pagkailang sa mga taong nakapaligid dito, hindi niya alam dahil mukhang nag-e-enjoy naman ito. Napakaganda talaga nito sa suot nitong gown. Kahit na nagreklamo ito noong una tungkol sa napili niyang gown, wala na rin ito nagawa kung hindi sumunod. Hindi niya alam kung bakit kailangan nitong itago magandang katawan nito. Kung tutuusin, pwede nitong matalbugan ang mga babaeng nasa pagtitipon na iyon kung sa pagandahan lamang. Dumako ang kanyang tingin sa nakalantad na binti nito. Dahil sa mahabang slit ng gown ay nalantad sa paningin niya ang magandang binti nito. He felt the urge to come to her kung hindi lang biglang may lumapit sa kanyang isang may katandaan ng babae. At bago pa siya makapagsalita ay naunahan na siya nito. Kung ano-ano nang sinabi nito sa kanya tungkol sa Charity. Wala siyang panahon para makihalubilo sa mga katulad nito ngayon, kaya para hindi masira ang mood niya ay lalayo na lamang siya. Nagpasya siyang magpasintabi dito. Nagulat man ito sa pag-alis na ginawa niya ay wala na siyang pakialam. Hindi niya sinubukan lingunin ito at tuloy-tuloy na naglakad. Kung may iniiwasan man siya sa mga ganoong klase ng pagtitipon ay ang mga tao nagmamarunong sa mga bagay na wala naman talagang alam ang mga ito. Pwede namang manahimik na lang ang mga ito. Ngunit mas gusto ng mga ito na ibida ang sarili upang mapansin. Nilapitan niya si Cassandra at para may karayom na tumusok sa puso niya nang tumingin ito sa kanya. Ang kanina nakangiting si Cassandra ay kumulimlim ang mukha na makita siya. Huminga siya ng malalim upang alisin ang sakit na naramdaman niya. Inalahad niya ang kamay niya rito. Let's dance, Cassandra. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Hindi siya sanay na ginagawa mga ganoong klase ng bagay. Ngunit pagdating dito ay kakatuwang kusang lumalabas iyon sa kanya. Of course, sagot nito at inilagay ang kamay nito sa nakalahad niyang kamay. Nakangiti na ito nang muling humarap sa mga kausap nito at magaling na nagpaalam sa mga iyon bago nagpa siya sa kanya. Masuyo siyang ipinulupot ang mga braso niya sa baywang nito at hinapit ito palapit sa kanya. Nang tumingin ito sa kanya ay nakakunot ang noo nito. Bakit sa harap ng ibang tao ngumingiti ka? Bakit pag ako nang kaharap mo, ay biglang nawawala magandang ngiti mo? Tanong niya rito. That's not true. Akala mo lang yon. Ikaw nga kumakatingin ka sa akin. Parang may nagawa na naman akong mali eh. It's nothing. You say that quite a lot, Adriel. Nito, habang ang tingin nito ay nakapaskilan sa bandang dibdib niya. Do I? Oo. Kagabi at saka kanina nang tanungin kita tungkol sa tattoo mo. Tinignan niya ito. Nag-iwas ito ng tingin at tumingin sa ibang direksyon. Hindi niya alam kung tama siya nang basa sa nararamdaman nito. Parang nag-aalala ito sa kanya at hindi niya nagugustuhan ang pakiramdam na parang gusto niyang sabihin dito ang lahat ng nararamdaman niya. He wanted to tell her everything that happened to him. May mga bagay na ayoko nang balikan, na ayokong pag-usapan. Minsan, nakakatulong din kung may pagsasabihan ka ng mga bagay na gumugulo sa isip mo. Talaga? Are you willing to share secrets with me? Katulad ng kung bakit ayaw mong maniwala na may lalaking maaari makaakit sa'yo? Kung bakit mahal na mahal mo si Johnny? I didn't say that no man can ever want me. Alam ko lang na hindi ang mga katulad ko ang tipo mong babae. Oo nga pala. Kilala mo nga pala ako. And what about Johnny? I told you, Uncle Johnny was the only one who helped me when no one else did. He took care of me when I was sick. I was very ill and he never left my side. Not even a single moment no mga panahong yun. Nakaramdam siya ng pag-aalala rito. Nagkasakit ito? Bakit hindi niya alam yun? Magaling ka na ba? Hindi na bababalik yung kung anumang sakit na yun? I'm well now, so you don't have to worry. At gusto mong bayaran ng kabutihang ginawa niya sa'yo? Sunod-sunod at tango na naging sagot nito. Inalagaan at tinulungan niya ako, kaya gusto ko rin siyang tulungan ngayon. Well, matutuwa kasi babalita ko sa'yo.
Tumawag sa akin ng hospital na gagamot kay Johnny at sinabi nilang perfect candidate daw ito para sa experimental treatment nila. Lumiwanag ang mukha nito at namasama ang mata. Talaga? Gagaling na siya? Walang kasiguraduhan. Lumalala ang sakit niya pero gagawin nilang lahat para matulungan siya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin kanina? Katatawag lang nila sa akin ngayon lang bago kita lapitan. Hinihingi kasi nila ang authorization ko. Bakit ikaw? May kamag-anak pa naman siya, si Gilier. Pero ako nagbabayad ng lahat ng hospital bills niya, kaya sa akin nila idinadaan ng lahat ng balita. Nagbaba ito ng tingin, namumulang ilong nito at animo nagpipigil itong umiyak. Parang gusto niyang mainggit sa matandang yun. Ano kaya ang pakiramdam na may tao nagmamahal sa iyo at mas pinahahalagahan at mas importante sa kanila ay ikaw kaysa sa mga sarili nila? Nang muling tumingin sa kanya si Cassandra, ay kontrolado na emosyon ipinapakita nito. Why did you approve of it, Adriel? Nahirapan siyang sagutin ang tanong nito dahil maging ang sarili niya ay tinatanong rin niya kung bakit niya tinutulungan ng isang taong hindi naman niya kilala. And he didn't care if it cost him his fortune, basta maipagamot lamang ito. Dahil yun ang tingin ko ang tamang gawin, sagot niya. And that's what you want me to do? You surprised me, she said softly. She licked her lips, and his body reacted. The urge to take her at that very moment was so intense. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na pag nasaan ang babae na sa mga bisig niya. Alam niya sa sarili, nagalit pa rin siya rito, ngunit gusto niyang pagbigyan ng kanyang sarili na makasama babaeng ito sa kaligayahan. He wanted to dominate her. Lalo pa niyang hinapit ito palapit sa kanya na napagulat dito. Nanlalaki ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Tinignan niya ito sa mga mata. I want you. Unti-unting bumaba ang kanyang labi para halikan ito. At nang sa wakas ay maglapat ng kanilang mga labi, ay saka naman may istorbong dumating. Isang babaeng nalingunan niya nakatayo sa di kalayuan sa kanila. Handa na pong lahat para sa speech nyo, ana ng babae. Pakiramdam ni Cassandra ay kinakapos pa rin siya ng hininga kahit na iginigaya na siya ni Adriel papunta sa pwesto na nakareserve para sa kanila. Pagkatapos inaglakad na ito paakyat sa makeshift stage sa harapan. Nakatutok at nakasunod sa bawat galaw nito ang spotlight. Tahimik ang buong paligid habang hinihintay na magsalita ito. Napapaisip siya habang tinitignan niya ito. Mukhang nagkamali nga siya na pagkakakilala dito. Hindi naman pala ito kasing sama tulad ng inaasahan niya. Baliwala rito ang napakamahal na pagpapagamot at pagpapa-ospital kay Uncle Johnny. Nangako ito sa kanya na tutulungan siya nito, ngunit hindi naman ito obligasyon na pati experimental treatment na gagawin sa matanda ay aaprobrahan pa nito. Ang sabi nito ay ginagawa nito iyon dahil iyon ang gusto niyang gawin nito. Bakit naman ito gagawin iyon para sa kanya? Habang lumilipas ang mga sandali na nagpapakita ito ng kabutihan sa kanya, ay hindi niya maiwasang mahiya sa sarili sa pag-aakusa ng kung ano-ano rito. To think na kinuha pa niya rito ang kwintas na pagmamayari ng pamilya nito. Tinutukan pa niya ito ng baril at ipinosa sa kama. Gawain ba iyon ng isang matinong babae? Ginawa ko lang naman sa tingin ko ang dapat gawin. Hindi siya dapat makaramdam ng guilt dahil sa ginawa niya. Maliman ang naisip niyang paraan, ay iyon na lang ang tanging paraang naisip niya upang maipagamot ang matandang pinagkakautangan niya ng kanyang buhay. Maya-maya, nagkumpisa na magsalita si Adriel. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito dahil hindi naman siya nakakaintindi ng Espanyol. I'll translate what he's saying. Ang babaeng umupo sa kanyang tabi. Nilingon niya ito. Napaka-elegante nitong tignan. Paano at saan kaya nakilala ni Adriel ang isang babaeng katulad nito? Bigla siya nakaramdam ng insecurities. Ngunit pinalis na agad niya ang pakiramdam na iyon. She was a contract wife, not a real wife. Kaya gagawin lang niya ang mga kailangan niyang gawin. Nothing more. Nabanggit kasi ni Adriel na hindi ka pa marunong mag-Spanish, kaya tutulungan kitang maintindihan ang kung ano mang sinasabi niya. Tumango na lang siya at munang ibinalik ang tingin sa asawa niya. He's talking about the orphan. Panimula ng babae. It is the orphanage, a responsibility to help poor children and take them away from the bad things they always want to do. Gusto niya magbago ang buhay ng mga batang. Naluluha siya habang pinakikinggan ang pagsasalita ng babae sa tabi niya. Gustong tulungan ni Adriel ang mga bata na nabubuhay sa masasamang gawain sa lansangan, ang mga gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot,
ang mga batang kumukuha ng pagkain sa mga basurahan. Naintindihan niyang lahat ng gusto nitong iparating sa mga taong dumalo sa pagtitipon na iyon. She could see passion in his eyes. At nang matapos na ito sa speech nito, ay napuno ng malakas na palakpak ang buong lugar. Kitang-kita sa mukha ng mga naroroon na bilib ang mga ito sa mga sinabi ng kanyang asawa. Nang tignan niya ito, ay nagulat siya sa mga nakita niyang emosyon sa mga mata nito. Galit at sakit ang nangingibabaw sa mga iyon. Mukhang hindi naman iyon nakita ng ibang tao dahil patuloy ang mga ito sa pagtingin na may paghanga sa lalaki na katayo sa stage. "He's quite the man," sabi ng babaeng kasama niya sa mesa. Inilahad ito ang kamay niya sa kanya. "I'm Rhoda Balita. Kaibigan akong pamilya Aquino. Classmate ko ang mami ni Adriel nung nag-aaral pa kami." Pagpapakilala nito. "Nice to meet you po." Nakangiting-ganting bati niya. Hindi ito mukhang matanda dahil sa taglay marahil itong kagandahan at kaelegantihan. "I like you, Iha. Sa tingin ko, ay mapapasaya mo si Adriel. He deserves all the love and happiness he has never had." "Yes, he does," pagsang-ayon niya. "Ano naman ang sinasabi mo sa asawa ko, auntie?" Ani Adriel na nakalapit na pala sa kanila na hindi niya namamalayan. Tumayo si Rhoda Balita at nakipagbeso kay Adriel. "Wala naman akong sinasabi sa kanya na hindi totoo, iho. Kung hindi ka lang agad dumating, sasabihin ko sana sa kanya na sana ay magkaroon na kayo ng mga anak. Soon, kailangan natin ng mga lalaking kagaya mo." "Thank you, auntie," Adriel said as he held her hand. "Nasa getting to know stage pa lang po kami, but we'll get there eventually." Pagbibiro pa nito, tumawa lang ang ginang pagkatapos ay may kung sino itong kinawayan mula sa di kalayuan. "Tinatawag na ako ng aking asawa. Maiwan ko na kayong dalawa dito." Paalam nito. Umupo si Adriel sa bakanting upuan ni Auntie Rhoda. Hindi naman siya makatingin sa lalaki dahil natatakot siyang mabasa nito sa mga mata niya ang uneasiness dahil sa sinabi ng matandang babae kanina. "Anak?" Dati ay nangarap siya magkaroon sila ni Adriel ng mga anak, ngunit hindi na ngayon. Mailang taong lumapit sa mesa nila at nakipag-usap dito. Pangiti-ngiti rin naman siya at sumasagot sa mga ito kapag kinakausap o tinatanong siya, ngunit ang utak niya ibang iniisip. Napakislot siya nang may maramdaman niya ang paghawak na kung sino sa balikat niya. Nag-angat siya ng tingin ay ang nakakunot na noong mukha ni Adriel ang bumungad sa kanya. "Let's go," yaya nito at inalalayan siyang tumayo. "Baka kailangan ka pa nila dito. May staff ang orphanage. Besides, tapos ng speech ko na I've been talking to different people for half an hour." Tumangutango na lang siya. "Hindi ko alam na may ganito ka palang tinutulungan charity. Gaano nakatagal ang foundation nyo?" 8 years. After I regained Aquino Industries." "Paano mo nalaman ang tungkol sa mga batang yun?" "Hindi ko alam na mayroon pa pala mga katulad nila sa ganitong kamodernong bansa." Hindi ito sumagot, kaya nag-angat siya ng tingin. Madilim ang mukha nito habang diretsong tingin sa dinaraanan nila. "It's okay kung hindi mo." "I experienced it firsthand, Cassandra." Putol nito sa pagsasalita niya. "Because I was one of them." What on earth happened to him? Hindi maintindihan ni Adriel kung bakit niya sinabi mga iyon kay Sandra. Kahit kailan, wala siyang pinagsabihan ng masaklap na kanarasan niya sa nakaraan, ngunit bakit para napakadali naman yata nanulas iyon sa bibig niya nang ang asawa niya ang nagtanong. Sinalina niya ng alak ang isang baso na nakalagay sa limousine, samantalang ang asawa ay tahimik lang na nakatingin sa labas ng bintana. Mula pa kaninang isawalat niya ang isang mapait na katotohanan dito ay naging tahimik na ito. Kahit isang salita ay wala na mutali sa bibig nito. "I'm sorry." Maya-maya ay basag nito sa katahimikang bumabalot sa kanilang dalawa. Sinaid niya ang laman ng baso at pilit na kinalaman niya ang kanyang sarili. Iyon na nga bang sinasabi niya? Iyon ang huling bagay na ayaw niyang maramdaman ito o ng kahit na sino para sa kanya. Awa. Matagal na nangyaring yun. Kinalimutan ko na yun. Kaya kalimutan mo na rin ang sinabi ko yun sa'yo. Naiinis sa bumuntong hininga ito. Ganyan ka na lang ba palagi? Kalimutan ang lahat? Anong gusto mong gawin ko? There's no point dwelling on the past. Pero sa ikinikilos mo, it's obvious na hindi mo pa iyon nakakalimutan. Handa na sana siyang bulyawan nito nang pagharap niya ay nakita niyang luhaan ng magandang mukha nito. Kung kanina ay napipigilan pa nito ang pagbagsak ng mga luha nito, ngayon ay hindi na. Bumaga siya ng hangin. Pagkatapos ay ibinuhos ang buong atensyon dito. Past is past, Cassandra. Pero paano nangyari yun, Adriel? Ano nangyari sa mga magulang mo?
Bakit hindi ka man lang inalagaan ng uncle mo? Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ano na ngayon ang gagawin niya? Ano na ang nangyari sa Adriel na walang pakialam sa ibang tao? Bakit natitibag ng babaeng ito ang depensa niya? Ano bang mayroon ito na walang ibang mga tao at hindi niya mapagkatiwalaan? Muli niyang sinalina ng alak ang kanyang baso. Inisang lagok niya iyon bago niya ito sinagot. Namatay ang mga magulang ko noong panahon ng mga militar. Lahat namang hindi sumusuporta sa gobyerno ay pinadadakip nila at pinapatay. Nang mawala sila, ay pinadala kaming dalawa ni Donna sa orphanage. Inalagaan nila kami roon. Ngunit tumakas ako at nagpalaboy-laboy sa daan sa loob ng 6 na taon. Mabuti na lang at hindi tumulad ang kapatid ko sa akin. Napatingin siya rito nang hawakan nito ang kamay niya. Nanlalamig ang kamay nito, ngunit mukhang baliwala lang iyon dito at hindi niya alam kung anong sumapi sa kanya. Dahil wala sa loob na hinigpitan niya ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Kaya nag-engage ka sa ganitong klaseng gawain? It's wonderful, Adriel. Really? Nagkabit-balikat lang siya. Siguro nga, ngunit para hindi pa rin sapat ang ginagawa ko. Malaki ang naging hirap niya sa pagpapatayo ng Sagip Buhay Foundation. Tuwing may nakikita siyang oportunidad, ay sinusugaban agad niya. Ngunit, hindi pa rin niya maiwasan ang maapektuhan sa tuwing nagsasalita siya sa harap ng mga taong maaring tumulong sa foundation niya. Wala siyang pakialam kung ano ang intensyon ng iba sa pagsali sa foundation niya. As long as tumutulong ang mga ito, ay ayos lang sa kanya. Ang gusto lang niyang gawin ay matulungan ang bawat bata na nangangailangan ng tulong. Kahit na alam niyang hindi naman lahat ay kaya niyang tulungan, gagawin pa rin niyang lahat upang kahit paano ay maisalba niya mga ito sa masalimuot na buhay na pinagdaraanan ng mga ito. Importante ang ginagawa mo, Adriel. At marami ka na mga bata na tulungan. Hindi mo man sila matulungan lahat. Alam kong marami ka pang ibang paraang ginagawa upang kahit paano ay matulungan mo pa rin sila sa sarili mong paraan. Saglit na kinausap niya ang kanyang driver bago nilingon si Cassandra. I want to show you something. Aniya rito. Tumango ito. Dumakong tingin niya sa kwinta sa suot nito. Kumikinang iyon. Lalo na kapag tinatamaan ng liwanag na nanggagaling sa mga streetlights. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ay hinawakan na niya ang mga batong palamuti sa gitna ng kwintas. Sinasabi ko na nga ba, bagay talaga sa'yo kaya hindi ko na pinakawalan at pinili ko na agad. Tahimik na nilang tinahak ang daang patutunguhan nila. At nang sa wakas imarating nila iyon, ay ibinaba niya mga bintana para makita nito ang paligid. Tumingin ito sa paligid at ganoon din ang ginawa niya. Pulos basura makikita sa gilid ng daan at puno ng kung ano-anong sulat ang mga dingding. Tinignan niya ito. Dito sila nakatira, Cassandra. Maya-maya ay isa pang sasakyan ng tumigil sa di kalayuan sa kinaroroonan nila. Isang babaeng bumaba mula roon at may kung sino itong kinakausap sa loob ng sasakyan. That is either a drug dealer or someone who's looking for cheap sex. Imporma niya dito. Narinig niya pagbuntong hininga nito. Hindi mo ba pwedeng mapigilan ng ganyang mga gawain ng mga batang yan? Tanong nito sa kanya. Hindi. Tinignan siya ng mga ito na may lungkot sa mga mata. Pero ang sabi mo, itong sinasabi ko sa iyo kanina, sabi niya, hindi lahat ay kaya kong iligtas dahil sila mismo ay ayaw umalis sa mga ganitong gawain. Inutusan na niya ang driver na paandarin na ang sasakyan. Tahimik na naman sila habang paalis sa madilim na lugar na iyon. Inaasahan ko na ang magiging reaksyon mo na hindi mo inaasahan na ganito pala karami mga bata na nangangailangan ng tulong kaysa sa inaasahan mo. Maya-maya ay basag niya sa katahimikan. Ang hindi ko inaasahan ay darating ang araw na sasabihin ko sa iyo na hindi ka talaga masamang tao. Sagot nito sa mahinang tinig. I think you're the greatest person that I know. Bumalis ang tibok ng puso niya dahil sa sinabi nito. Para nakita niya rito ang 18 taong gulang na Cassandra na may pagtingin sa kanya noon. Hindi niya pwedeng hayaan na mangyari ulit ang mga nangyari noon. Hindi dahil marami na itong alam tungkol sa kanya, kaysa sa ibang tao ay kalilimutan na niyang hindi permanente ang pagsasama nila ngayon. Walang kinabukasan na naghihintay para sa kanilang dalawa ng magkasama. Paano yan mga ka-felisidad? Habang tumatagal ay lalo nakikilala ni Cassandra si Adriel. At mukhang unti-unting manunumbalik ang dating pagtingin niya sa lalaki. Pero paano si Adriel? Panandalian lamang ang lahat sa kanila ni Cassandra. Kaya naman, abangan!